Hello everyone, and we are the Group 3 of this day, HRM2A, and nandito tayo sa Barangay Tugatog para humanap ng masasarap na kainan. Tara! I-approve natin or disapprove. Let's go! Hello mga ka-food hunter! Alam niyo ba kung saan nanggaling ang salitang tugatog? Ang salitang tugatog ay nagmula sa salitang matayog na siya namang naglalarawan sa kinatatayuan ng barangay na ito. Ngayong alam niyo na, samahan niyo kaming tumuklas ng mga masasarap at affordable na kainan dito sa Tugatog, Malabon. Kaya tara na! Let's go! Ang una naming pinuntahan ay ang Kusinang Damara na matatagpuan sa MH Talpilar Street dito sa Tugatog. Ito ay natatabi sa Mercury Drug. Iba't ibang putayang Pinoyan nandito. Napaka-affordable at sulit na sulit din ang presyo ng mga ulam dito at swak na swak para mabusog ang tiyan. Ang in-order namin ay sisig, chicken curry at dinuguan. Worth it ang price nila dahil sa sarap ng ulam na hinahain nila dito. Kaya sure na mapadalawang kanin din kayo tulad namin. Tapos yung ambience ng Kusinang Damara ay maaliwalas at maayos. Tapos yung mga staff ay magiliw at handang magbigay ng serbisyong maaasahan. Kaya naman, ito ay isang magandang rekomendasyon para sa mga food enthusiasts at sa mga gustong tikman ang lutong bahay, lutong Pinoy na may kasamang presyong hindi masakit sa bulsa. Siguradong babalik-balikan namin ang Kusinang Damara sa mga susunod na pagkakataon. Tara po, samahan niyo po kung kausapin ngayon ang may-ari ng isang kainan dito sa MX Del Pilar sa Tugatog. Andito po si Sir upang ating tanungin ng ilang mga katanungan para malaman po natin kung paano nga ba nagmula ang negosyo ni Sir na ito. So Sir, ano po ba ang pangalan po ng kainan niyo po ito? Actually, ang pangalan namin ay Kusinang Damara. Yung salitang Damara sa norte, ang ibig sabihin nun, parang tinatayo sa gitna ng bukid pag kami mga anihan. Then later, yung word na Damara, hindi na lang sa anihan ginagamit. Pag kami mga occasion, may salo-salo sa north, parte ng Nueva Ecija, papuntang Isabela, nagtatayo ng Damara pag kami mga kasalan, binyagan, lahat ng celebration, gatherings, nagtatayo ng Damara. So parang para sa amin, yung Damara ay place kung saan nagagather, nagkakainan, place ng celebration. Kaya ginawa namin ito na tinawag namin Kusinang Damara. Parang makeshift lang siya, kubo-kubo lang. Tinayo lang na tinilagyan ng pawid, ganun lang siya, simpleng-simple lang. So, ang ano naman po ay, bakit niyo po naisipan na ganito po, kainan po yung inano yung business? Di ba marami pong klase ng business? So, ano po yung naging, nagtulak po sa inyo na ito po yung, gawin niyo pong negosyo po? Ever since kasi, kapag tinitingnan ko, yung food talaga, hindi siya nagbabago, yung trend niya. Sa lahat ng business na po pwede nating gawin, yung food talaga, kasi kailangan ng tao yan eh. Hindi pwedeng hindi sila kumain. So, kailangan ma-provide mo sa kanila itong basic needs nila na to, yung food, during pandemic at pagkatapos ng pandemic, kasi talagang bibili sila. Though maraming competition sa market ang food, bala ka nang i-market yung product mo. Mura, masarap, innovate mo kung ano yung, kung paano mo yung mga menu mo, i-upgrade, diba? Paano mo i-level sa kasalukuyang panahon, sa panlasa ng tao, panlasa ng mga kabataan. Dapat gusto ng lahat ng age bracket mo, pasok sa mga kabataan hanggang sa mga oldies natin, meron ka para yung market
sayo, kuha mo. Para nakakasabay sa kung ano po yung uso na Yes. sa panahon. So ano naman po yung masasabi nyo na mas malakas po dito na nabibili po sa mga customer? Doon sa aming mga bestseller, Yes, parang ano po ganon. yung mga bestseller? Pag Sunday, meron kaming kare-kare. Bestseller namin yon. Pero dito, yung aming lechong kawali tsaka sisig. Kasi yung timpla ng sisig namin, do karamihan ng ulam namin, sarili naming timpla. Hindi namin ginaya. Pero yung kagaya ng aming sisig, merong atay. So, iba't ibang klaseng atay ang ginagawa namin. Biniblender namin yan, pinipino namin bago namin ihalo dun sa pinakamit niya. And then, bukod sa may konting crunchy siya sa tenga, gumagamit kami ng batok, gumagamit din kami ng laman. So, parang hindi siya matabang-mataba. May laman siya, malutong siya, crunchy. Meron siyang parang yung crunchiness ng tenga ng baboy, ng pork. Tapos lalagyan mo siya ng liver, mag-blend talaga yung lasa niya. Parang ganon. So sobrang masarap pala po yun, sir, no? Hindi kagaya sa ibang mga sisig na halos parang sibuyas na lang. Oo. Mga ganon. Tsaka yung iba kasi, kung mapansin nyo yung sisig, nilalagyan nila ng egg sa ibabaw. Opo. Kami hindi. Talagang yun na siya. Kumbaga, pang quality po talaga yung nyo po ng mga Ayan. Sa pinaka naman po natin, ano po ba yung masasabi nyo sa mga customers po para magpunta po sila dito? I-invite mo po sila. Punta po kayo dito sa Punta kayo sa amin dito sa Kusinang Damara kasi dito everyday bago ng bago ang food. Makikita nyo pagdating sa gabi halos wala ng food, paubos na, almost sold out kami lagi araw-araw. Kaya masisiguro ko sa inyo na bago yung food, masarap and affordable. Tapos yung quality ng aming meat, talagang fresh yung meat namin. Hindi kami gumagamit ng mga frozen meat. Kasi yung tenderness at saka yung taste niya nagbabago. Naiiba na yung lasa ng ulam kapag naluto mo na ang ginamit mo, frozen meat na. Kahit na fresh meat yun na ikaw na yung nag-frozen sa ref mo, sa freezer mo, bumili ka ng for 3 days, tapos ginamit mo. Kami everyday nagmamarket kami, fresh yung meat, kaya yung lasa niya talaga, huling-huli mo yung lasa ng meat. Sige po, maraming salamat po sa pagpapa-unlock po sa amin. Guys, dayo po kayo dito sa 3MX Del Pilar, Tugatog, sa Kusinang Damara. Kusinang Damara po. Yun, masarap po mga ulam nila dito, guys. Natikman po namin. Kumain po kami kanina. Ayun. Maraming salamat Thank po. you, thank you. Sunod naman naming nadaanan ang kamote Q na mabibili lang sa halagang 20 pesos. Tama lang ang lasa, masarap, at malambot ang pagkakaluto. Perfect pang merienda. Dahil nakakita kami ng buy one take one na burger, sinubukan din namin ito. Sulit tong pang merienda dahil bukod sa masarap na, murang-mura pa, sa halagang 20 pesos, may 2 burger ka na. May kasama na ring gulay na Habang nag-iikot kami sa Tugatog upang maghanap ng maaaring tikmang pagkain, ay may nadaanan naman kaming special na empanada na mabibili lang sa halagang 15 pesos. Binabalik-balikan raw ito dito dahil napakasarap at siksik ang feelings. Merong spicy tuna, pork ginining, ham and cheese at beef. Approve nga ito ng aming tikman. Grabe, must try. At dahil nag-crave ang isa namin kasama na matamis, ay pinuntahan namin ang murang bilihan dito ng mga chocolates and sweets. Maraming pwedeng piliin dito. Merong iba't ibang klase ng candy, chocolates, at maaari ka na makabili ng 3 for 100 pesos na. Tunay nga ang napakaraming pwedeng kainan sa lugar na ito. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bisitahin nyo na ang lugar ng Tugatog.